Hello, sa segment na to, ating i-discuss kung paano gamitin tong Extensive Plumbing Design Calculator in general. Mga features at freebies nito. Okay? So una, sa ating side panel, may mapapansin tayo dito, color-coded to. At ito ay ginawa natin para mawala yung mga tabs dito sa baba. Kasi nga medyo mahirap i-manipulate. Kaya ginawa natin ang paraan at ito yung naging solusyon natin, side panel. Scroll lang tayo at i-click lang yan at madidirect tayo doon. Halimbawa, cistern and overhead tank, direkta tayo doon sa calculator. Okay? Balik tayo sa home. Ang dito, ang pinakaunang tandaan natin dito is itong drop-down list dito, light green. Ibig sabihin, drop-down list ay dapat nakaset ito ng tama kung anong system ang gagamitin natin sa project. Kung bladder tank ba na upfeed system or air over water na pressure tank, upfeed system or downfeed system. Kung mapapansin nyo, kung papalitan natin yung system natin dito, itong area dito is nagpapalit-palit rin kasama nitong domestic water reserve tank. So kung halimbawa naka bladder tank tayo, so lilipat itong option dito sa pump bladder tank, naka VFD yan. Okay, so ganun kaganda yung calculator natin. Ibig sabihin, malilimited lang yung view natin, yung clickable na calculator. Hindi tayo malilito. Hindi tayo mapunta sa pump na naka pressure tank or yung mga downfeed. So dito lang tayo mapufocus. Ganun kaganda. Kung halimbawa bladder tank yan, click natin to, dito tayo mapupunta. Naka-focus lang tayo dito. Okay, balik tayo sa home. Kung mapapansin nyo, yung water distribution system is itong kulay. Okay, lahat dito. Ito yung pinaka water distribution system natin, si CWL or cold water line sizing. Ito naman yon. Click na natin yan, dito tayo mapupunta. At bawat calculator may kanya-kanyang tutorial yan. Halimbawa, how to use, click me, ito yon. Click nyo lang to at didirekta kayo sa ating YouTube video. At ang reference naman, click nyo lang to at magdidirect din ito sa ating Google Drive. Okay? Ganun kaganda yung calculator natin. Organize yan. So, ganun din. Bawat tab, bawat calculator, kahit na page 1 or page 2 yan, ganun yung niya. So, kung balikan natin sa home, scroll tayo dito, ito naman ay ang drainage waste and vent system. Ito yung mga niya, calculator. So, kung i-click natin to, so dito tayo mapupunta. Same standard din at yung procedure, click me kung gusto nyo panoorin yung tutorial kung paano to gamitin at saka reference din kung paano to na-formulate. Ito yung gamit ng mga reference. Okay? So, ganun kaganda. So, next na naman, balik tayo sa home. Scroll down lang tayo. Nandito na tayo sa private sewage disposal. Ito yon. So, binubuo ito ng mga septic tank at mga interceptor. Okay? So, i-click nyo to at ganun rin. May click me rin at saka reference click here. Parang standard ng calculator na to is ganyan yung setup. May tutorial bawat calculator at saka may reference bawat calculator para pwede nyong i-check. Okay? So, baba tayo, balik tayo sa home, scroll tayo pataas, tapos pababa at may mapapansin kayo dito, last na kulay is light green, which is yung storm drainage or yung nahati ito sa dalawa, roof drains, ladders and vertical pipe at saka horizontal pipe. So tigda dalawa yan, page 1 and page 2. Same procedure pa rin, may tutorial at saka may reference. May additional lang dito kung gusto nyong i-key-in yung data ng Pag-asa, click here lang tapos dito kayo mapupunta. So initially may isa akong data dito which is in Butuan City. So pwede niyo itong magamit kung taga Butuan kayo, pero kung sa ibang lugar kayo, kailangan nyong i-key-in yung information. Pwede kung gusto nyong malaman kung paano kuha ng data ng information sa Pag-asa, may diniscuss natin yan dito sa ating YouTube video. Okay? So, basta ang detalye kung paano to gamitin, ito yung pinaka-detail niya. Click me. Okay? So, balik tayo sa ating home. Sa table of contents naman, ito, sa table of contents, optional to kung isasalin nyo sa inyong printout. Editable to, kaya nga
pwede nyo tong i-modify. Okay? Base sa ilan yung anong calculator ang nagamit nyo rito. Ganun kaganda yung calculator natin. Okay? So, balik na naman tayo sa home. Dito naman, sa gitna ay may mapapansin kayong project information. Ito yung pinaka-importante kasi nga dito nyo ikikiin yung informasyon ng project, lalo na yung occupancy type at saka number of floor level. Halimbawa, yung project nyo is boarding house, pero mali yung setup nyo dito, single family dwelling. Kung i-check nyo dito sa ground tank and cistern tank, kasi itong occupancy type, ito yung basihan sa pagsa-size ng ating cistern or overhead, yung sa domestic water reserve tank. Kung mali yan, maging mali rin ng ating cistern o yung sizing natin sa ating water reserve tank. Okay? So halimbawa, boarding house yung project nyo, pero nakaset ito ng single family dwelling. Kung pupuntahan natin yung cistern natin, ang single family dwelling is 75 gallons. Pero kung gawin natin tong boarding house, tapos balikan natin yung cistern, 50. So ganun ka-importante yung ano doon, yung settings natin sa home, sa project information. Kaya nga kung ano yung project na type na occupancy ninyo, dapat correct din dito para mag-reflect dito sa ating domestic water reserve tank. Okay? So balik naman tayo sa home. Ang number of floor level naman, importante ito kasi halimbawa boarding house, palagay natin 5-story yan or 5 levels. Ito rin yung basihan natin sa pag-calculate ng ating flow rate. Okay? Kasi ito, nagre-reflect yan dito. Halimbawa, balik tayo sa home. Gawin natin yung 8. Tapos balik tayo sa flow rate. 8 din yan. Kasi pag i-click natin yan, schedule of fixtures, dito yan magre-reflect. Hindi ito editable, nakalock yan. Kaya kailangan natin puntahan yung schedule of fixtures. Okay? So, punta tayo dito, 8 level. Up to 8 columns din yan, 8 levels. Okay? So, kung balik tayo sa home, gawin natin tong 10. So, punta tayo ulit sa flow rate. 10 rin yan. So, 10 columns din yan. Ganun kaganda yung calculator natin. Organized. Okay, balik tayo sa sa home. Tapos, gawin natin tong 2. Flow rate na naman tayo. So, second 2 level project lang. To, kung i-click natin yan, up to 2 columns lang din. So, limited tayo sa ating para bang organized talaga kasi nga hindi tayo malilito. Okay? I think yun lang. Ito pala, dito naman, ito yung pinaka-general na tutorial, parang walkthrough ng ating calculator. Dito naman ay mga freebies na lang to, pwede nyo itong ma-download, libre. So, kung naka-full version kayo, kung free version, limited lang. Ilan lang dito ang libre. Okay, ganun kaganda yung calculator natin. May calculator na tayo, may mga freebies pa tayo. Check natin, halimbawa yung CAD hatch dito. Pag-click natin yan, dito tayo mapupunta. So, ito, mga libre to. Okay? So, marami pa yan. Marami pa to. Kaya, click nyo lang to. May mga e-books nga dito. So, kasama ng ating calculator. Okay?